Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ngayon po ay, ito pong chapter 8 ng Hebrew, hindi po ito nagsasabi mga kapatid. Ayan na. Hindi po ito nagsasabi na ang Ten Commandments ay lumipas na. Wala akong mababasa sa loob ng Biblia na ang Ten Commandments pinalipas, pinako sa krus, binago, hindi po. Kung naalala po ninyo ang santuario doon sa earthly sanctuary na pinatayo ng Diyos kay Moises, ay meron pong Ten Commandments doon sa loob ng kabanal-banalang dako. Itong chapter 8 ng Hebrew, wala ko kayong mababasa rito na ito'y inalis ang Ten Commandments. Ang mababasa nyo rito ay yung kasunduan, yung tipan. Ibig sabihin, yung unang tipan, mapapansin po ninyo, sabi sa verse 1, ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakupo sa kanan ng luklukan na karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayan. Sa unang tipan, tandaan nyo, sa unang kasunduan, o yung tinatawag na lumang tipan, ang santuario ay itinatag ng tao sa pamagitan ni Moses sa lupa, kaya earthly sanctuary. Sa bagong tipan naman, ang santuaryong ito ay itinatag mismo ng Diyos. Ayan, ito po ay itinatag sa langit, mismo ang Diyos ang may gawa. Ngayon, verse 5, ganito ang ating mababasa, na nangaglilingkod sa anyo anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moses, na pinagsabihan ng Diyos na malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyong ipinakita sa iyo sa bundok. Sa unang tipan, ang paghahandog ay dugo ng hayop. Sa bagong tipan, dugo naman ni Kristo. Kinukumpara natin itong Hebrew chapter 8 para makita natin na alin ba yung inalis, alin ba yung binago, alin ba yung pinalitan. Ayan. Ngayon, ang Ten Commandments sa lumang tipan nakasulat sa 2 tapyas na bato. Sa bagong tipan naman, isinulat sa bagong kasunduan ay ang tinatawag na kautosang isusulat na sa puso. Ayan, mababasa nyo rin yan dito. Sa unang tipan, ang pinag-uusapan naman doon ay ang dakilang saserdote ay sa lahi ni Levi. Yung mga maglilingkod sa santuario sa lupa, sa lahi naman ni Levi. Sa bagong tipan, hindi na po sa lahi ni Levi ang paglilingkod bilang dakilang saserdote, kundi si Kristo na ang dakilang saserdote na siyang nasa lahi o nasa angkan ng Huda. Ayan. Kaya makikita nyo yung luma at unang tipan. Ayan. Ngayon po, mapapansin po ninyo sa talatang ito, sa talatang 7, ito po. Sapagkat ang unang tipan, yaon, ay naging walang kakulangan, hindi na sana hinihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sa talatang ito'y nagkamali ng pagka-interpret. Akala nila yung unang tipan, yung Ten Commandments. Ang sabi sa atin, ang unang tipan ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ayun. Ibig sabihin, ang Ten Commandments, sang-ayon sa kanila, ay may pagkukulang. Ang nagkulang ay Ten Commandments. Ayun ay maling
interpretasyon nito. Ngayon, para maintindihan ng mambabasa, ano ba ang tagpo na pinag-uusapan sa talatang 7? Alin ba ang may pagkukulang? Ang Ten Commandments? Hindi po. Dahil ang sabi ng Roma 7:12, ang utos ay sakdal, banal at matuwid. Ayan. Kung ang 10 utos ay may kulang o may kakulangan, ang lalabas, mali ang pahayag ni Apostol Pablo na ang kautusan ang utos, sakdal at banal. Ngayon, alin ba rito ang may kakulangan? Yung bang tipan na 10 utos o yung mga taong nakipagtipan, mga taong nagkaroon ng kasunduan? Tinampo ninyo ang talatang 8. Kasi sa talatang 7, napapansin nyo ninyo sa kakulangan ng unang tipan. Alin po ang may kakulangan? Talatang 8. Pagkakita ng kakulangan sa kanila, ayun, kanino nagkaroon ng kakulangan? Hindi sa 10 utos, kundi kanino? Sa kanila. Ano ba ang nangyari? Doon sa kasunduan, doon sa unang tipan, doon sa lumang tipan. Ano ba ang nangyari doon sa unang kasunduan? Ayan. Kaya mapapansin po ninyo may kasunduan nangyari sa matandang tipan, sa unang tipan. Hindi po ang 10 utos ang kulang. Sakdal po ang 10 Commandments. Ngayon, ang sabi sa verse 8, para makita natin, sapagkat pagkakita ng kakulangan sa kanila. Ayun, ano pagkukulang nila? Sinira nila yung unang kasunduan. Yung Israel ang nagkulang, hindi ang 10 Commandments. Yan ang maliwanag. Pakinggan ninyo ang aklat ng Jeremiah sa chapter 10. Ito, tingnan natin. Jeremiah chapter 10. Ayan. O chapter 11, malino? Chapter 11 ng Jeremiah, verse 10. Ayan. Sila'y nanganumbalik sa mga kasamaan ng kanilang mga kanununuan na nagsitangging duminig ng aking mga salita at sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos, small d, upang paglingkuran. Sinira ng sambahayan ni Israel at ng sambahayan ni Juda ang aking tipan. Ayun. Ano ang nangyari sa kasunduan ng una? Sinira ng Israel at ng Juda ang aking tipan. Ano ang kanilang sinira? Yung tipan. Alin sa tipan ang kanilang sinira? Yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kaya ang sabi sa atin, ang sinira ang aking tipan na aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang. Ano po ang may pagkukulang? Yung nakipagtipan. Ayun, walang iba kundi ang Israel at ang Juda. Hindi po 10 Commandments. Ayan, balikan natin ang Hebrews 8. Tuloy natin. Kaya, pagdating sa verse 8, ganito sinabi niya. Narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako ay gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Ayan, sinira ng sambahayan ni Juda ang tipan ng Diyos o na ang tipang sinira ng Israel at ng Juda ay walang iba kundi ang isa sa 10 utos na merong sinasabing huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kaya ang Israel ang tinutukoy sa chapter 8 ng Hebrews ng kakulangan sa kanila. Walang iba kundi ang Israel at ang Juda. Ayan, maliwanag po yan. Ngayon, pagkatapos dumating sa bagong tipan, muling nakipagtipan ang Diyos sa atin ng mga Kristiyano. Ano ang ginawa ng Diyos doon sa pumapasok sa kasunduan? Ay yung unang tipan, yung unang doon sa tipanan, doon sa kasunduan na sinira ng Israel
at ng Huda. Ngayon, sa bagong tipan, hindi na po 10 utos na tapos na bato isinulat ng Diyos. Sa bagong tipan o sa bagong pakikipagtipan ay isusulat na ng Diyos ang kanyang 10 utos o lakas ng kautusan sa isip at puso ng mga nakipagkasundo. Tingnan natin ang talatang 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat. Ayan. Aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan po, mga kapatid. Sa bagong tipan, hindi lamang sa tapis na buto isusulat ang 10 Commandments, kundi sa puso na. Ayan, maliwanag ang 8 ng Hebrew, ang talata ay 9 at 10. Sa bagong kasunduan, sa bagong pakikipagtipan, ang nilalaman din ng kasunduan ay 10 Commandments, isusulat na sa puso at isip. Ayan, maliwanag. Pero sa 8.13, baka dito sila naglalaro sa talata kung bakit ang ilan, Nanay Mami Esther Hardelesa, ay naniniwala sila na ang 10 Commandments ay wala na, baka dito sa talatang 13. Ito. Doon, sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una, tatapwat, nagiging luma, at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ayan, marahil ito ang pinaguhugutan nilang talata para sabihin sa bagong tipan, hindi na yung lumang tipan, yung 10 utos. Kundi, ang sabi sa atin, niluma niya ang una, dapat ay nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Hindi sinasabi sa 8.13 na ang 10 utos ay lumipas na. Tanong, kung ang 8.13 ay bibigyang pakahulugan na ito ay 10 utos, ang 8.13, kailan lumipas yung utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Kailan panahon lumipas ang utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Lumipas na ba? O huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos na walang kalbuluhan? Lumipas na ba ang utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat? Lumipas na ba ang utos na igalang mo ang iyong ama't ina? Yun ang sabi ng 8.13. Ang unang tipan, niluma niya ang una, datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Kaya iniisa-isa natin. Lumipas na ba ang utos na igalang mo ang iyong ama't ina? O, kasi ninyo. Lumipas na ba ang utos na huwag kang papatay? Lumipas na ba ang utos na huwag kang magnanakaw? Lumipas na ba ang utos na huwag kang mangangalunya? Lumipas na ba ang utos na huwag kang sasaksi sa di katotohanan? Lumipas na ba ang utos na huwag kang mag-iimbot? Ayan ang tanong sa atin ngayong hapon. Di ba? Kailan po lumipas? Hindi po lumilipas. Alin po ang lumipas? Ayan, babalang natin sa chapter 9, verse 1. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, kaya yung sinasabi natin noon, practically, biblically, ang 10 Commandments hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng ipako sa krus. Sa katunayan nga po, pagkatapos ng aklat ng Hebrew, sa dulo ng aklat ng Apokalipsis, kung papaano yung sanctuaryo na pinagawa ng Diyos kay Moises. Yung ginawa ni Moises niyan ay merong pattern, merong pinagkopyahan, kundi yung nasa langit. Ban ng tipan na pinagkopyahan ni Moises, ang original po niyan ay nasa langit. Ngayon, meron bang 10 Commandments sa langit? Kung totoo ang 8.13 ay lumipas na ang 10 Commandments?
Ano ang sabi? Bigyan muna natin pansin. 11:19 ng Apokalipsis. Ano ang nakita dito ni Juan Revelador? Ang sabi sa atin, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanya templo ang kaban ng kanyang tipan. Ayan. Ano ang nakita ni Juan? Yung templo sa langit. Ano kanyang nakita sa templo sa langit? Yung kaban ng tipan. O, ay, nakita po ninyo, naroon pa rin ang Ten Commandments doon sa langit kung saan pinagkopyahan ni Moises ng santuaryo na ipinatayo ng Diyos sa bundok ng Sinai. Kaya yung original na kaban ng tipan, yung original na Ten Commandments, ay yun ang nakita ni Juan Revelador na ipinakita ng Diyos kay Moses bilang kopya. Ayun. Maliwanag yun. Inom na akong tubig. Okay. Ngayon po, balikan natin ang Hebrew 9. Alin ba yung unang tipan na niluma? 9 verse 1. Ngayon, ang unang tipan din, unang tipan, ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanlibutang ito. Ayun pala yung lumipas. Dati, yung santuaryo, itinatag ni Moises sa bagong tipan, merong santuaryo na itinatag ng Diyos na natatag sa langit. Ayun po yun. Hebrew 8:1-5. Meron tayong santuaryo na pinagamuan ni Moises ng original. Yun ang sinasabing lumipas na sa unang tipan, sa unang pakikipagtipan, yung santuaryo ng sanlibutang ito. Tuloy, talatang 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, una, kinaroroonan ng kandilero at ng dulang, ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan. Sa likod ng ikalawang tabing ay tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banala. May isang gintong dambana ng kamangyan, kabanang tipan, paligid, na nakukulot-kupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, tungkod ni Aaron, na namulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. Na may mga kerubin. Madaling sabi, chapter 9, verse 1, isinasaysay dito yung unang tipan na may kinalaman sa santuaryo nung ipinatayo ng Diyos kay Moises. Yan po yung binabanggit sa 8:13. No? Ngayon, tayo ngayon mayroong santuaryo na itinatag ng Diyos mismo doon sa langit. Tuloy natin. Verse 8. Na ipinakilala ng Espiritu Santo na inihayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ito yung tabernakulong isinasaysay ni Pablo, yung tabernakulong itinayo sa ilang. Ayan. Verse 9. Na yaoy isang talinhaga ng panahong kasalukuyan, ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Verse 10. Palibhasay, palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain, ng mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit, 11. Pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatidbagay, hindi sa paglalang na ito. Kaya yung unang tipan, yung unang kasunduan sa bagong tipan ay linuma na. Alin po ang niluma? Yung unang kasunduan na una, ang Ten Commandments, isinulat sa 2 tapyas na bato. Sa bagong pakikipagtipan, isinulat na sa isip at puso. Sa lumang pakikipagtipan, ang santuaryo itinatag ng tao sa lupang ito.
sa bagong kasunduan, sa bagong pakikipagtipan, ang santuario itinatag ng Diyos doon sa langit. Mapapansin yan. Sa lumang pakikipagtipan, ang naglilingkod sa santuario ay ang kani-aarunan ng mga Levita. Sa bagong tipan, ang naglilingkod na dakilang saserdote ay si Kristo na sa lahi ni Juda. Ayan po ang ilang mga parte, ilang mga bahagi na tinutukoy ng buong chapter 8 ng Hebrews. Kaya chapter 9, wala kayong mababasa dito. Sa buong chapter 8, chapter 9 ng Hebrew, na ito ang tala, ito ang kasaysayan para sabihin na ang Ten Commandments ay lumipas na. Hindi po. Wala po niyan. Sa katunayan nga, binanggit po natin ang 11 ng Hebrew o ng Apocalypse verse 19, nakita ni Juan Revelador, nabuksan ang templo, nabuksan ang templo at nakita ang kaban ng tipan. Ang laman ng kabang ng tipan ay walang iba kundi 2 tapyas na bato. Ayan, no? Kaya bilang paglaklaro sa ating mga kapatid, Mami Esther Ardilesa, ito pong talata na binanggit dito ay hindi po nagsasabing lumipas na ang Ten Commandments. Mga kapatid, anong oras na po? Ayan. Madali lang, ano po? Kasi po, ito na tayo. Bibigay ng ating ipin. Ayan. Di ba nyo napapansin? Di pa halata? Okay mga kapatid, kung meron po kayong gustong itanong, ay 4:36, mga kapatid, pasensya na po kayo. Tapos na lang po tayo ng alas 5 nito. Kaya naman ang aking pustiso ay parang yung sa passion ng tawag ng tanghalan umalsik yung pustiso ng isang kandidato. Diba? Ayun. Kaya ang mga viewers natin, sa mga nakikinig, hanggang alas 5 lang ho tayo. Yan. Kaya, yung luma at bagong tipan, kung pag-uusapan natin yung mga pangyayari, yung kasunduan, yung nilalaman, ng kasunduan ng lumang tipan ay Ten Commandments, isinulat po yan sa 2 tapyas na bato, sa bagong tipan, isinulat na sa puso. Ang unang tipan, unang kasunduan, naroon ang dugo ng hayop. Sa bagong tipan, bagong kasunduan, dugo na ni Kristo. Sa lumang kasunduan, tabernakulo sa lupa. Sa bagong pakikipagtipan, tabernakulo sa langit. Sa bagong lumang pakikipagtipan, saserdote sa lahi ni Levi. Sa bagong tipan, bagong kasunduan, lahi na ni Kristo sa angkan ng Juda. Kaya, lumang pakikipagtipan, paghahandog ng hayop, sa bagong kasunduan, si Kristo na ang inihandog. Kaya, mapapansin po ninyo na wala ho ritong pinag-uusapan na lumipas na ang Ten Commandments. Ang lumipas na po, na sinasabi ng 8:13 at ng Hebrews chapter 9 verse 1, may kinalaman po sa palatuntunan ng pagsamba. Yun po ang pinawi, yun po ang pinako, yun po ang inalis, yun po ang lumipas. Hindi po Ten Commandments. Kaya practically, hanggang ngayon, laganap ang krimen, laganap ang karahasan. Yan ba ang sinasabi ng mga mangangaral na wala na ang Ten Commandments? Kaya ang mga tao walang takot gumawa ng karahasan. Walang takot na gumawa ng krimen. Bakit? Sapagkat yan ang naririnig nila sa mga nangangaral na wala na ang Ten Commandments. Napansin nyo mga kaibigan, mga kapatid, kaya sa buong chapter 8, chapter 9 ng Hebrew, wala kayong mababasan ang Ten Commandments, ang siyang pinalipas ng Diyos. Ten Commandments ang siyang niluma ng ating Diyos. Hindi po masisira po ang testimony ni John Revelador na nakita niya
ang kaban ng tipan sa templo sa langit na buksan. O, yan po. Kaya magmula sa Old Testament hanggang sa dulo ng aklat ng Apokalipsis, lalo na yung chapter 21, chapter 22, may mga ilang bahagi ng Ten Commandments dyan ang nilalabag ang mga tao. Katulad halimbawa, mabasa tayo, Apokalipsis 22, talatang 15. Ano sabi? Nasa labas ang mga aso, ang mga manggagaway, ang mga mapagapid, mamamatay tao, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang bawat nag-iibig gumawa ng kasinungalingan. Ayan. Tuloy, dito tayo sa chapter 21 naman ng Apokalipsis. Ano sabi sa atin? Hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal, kasuklam-suklam, at kasinungalingan. Chapter 21, verse 27, chapter 22 ng Apokalipsis, verse 15. Ayan, ay makikita po ninyo, meron pong binanggit dyan na ilang bahagi ng Ten Commandments. Saka sa chapter 21, verse 8 at 27. Papagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ba nananampalataya, mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, manggagaway, mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Kung talagang wala ng Ten Commandments, bakit ang ilang bahagi ng Ten Commandments ay nabanggit pa ng Apokalipsis 21, Apokalipsis 22. Yan po ang ating paglilingkod ngayong hapon, mga kapatid. Sige po. Ayan, meron na naman tayo ilang minutes. Sige po. Don't skip. Pasensya na po sa kami sa mga viewers natin. Sige po. Pag wala po kayong tanong, pansamantala na natin itong isasara, mga kapatid. Kaya naman ho, kung itutuloy natin yung akin pong problema sa ngipin ay bumigay na po. At least binigyan natin ng daan itong hapon. Nakakaya naman kay Mami Esther Ardelesa sa kanya request. Ay aabangan pa naman niya yan. Sige po, wala na. Ikiramdam na lang po ako kung meron po, mga kapatid. Ayun ang ngipin ko bumigay na. Late dito ang dating niya baka mamaya pag dumating ano ba nakalagay? Ay, si Mami Esther. Dumating abo. Ngayon, nagkawatak-watak, ito sila. 5 ang nabaptize, walang natira. Kaya kanina nag-text sa atin, lahat naman, member pa ng choir. Halos lahat nag-aral sa AUP. Yan, di ba? Yan ang mga text Kaya sabi niya, Blins, pwede ba talakayin mo ang buong chapter 8 ng Hebrew kasi dito nakalagay ay sa parte niya, ang pamangkin ko na wala na raw ang 10 Commandments. Kaya sa mga Hebrew lang yun, basta si Jesus na lang. Ayan, tapos ang sabi niya ay sumunod. Ano ba sumunod? Ayan, teka ha. Ayan, doon sa unang bahagi. Good morning, Brad Lino. Pwede mo may matalakay ang Hebrew chapter 8.
the whole chapter. Ayan. So, pag napanood na lang ni Mami Esther itong ating kaunting pag-aaral, pwede niyang reviewin. Wala sa buong chapter 8, maging sa chapter 9, buong chapter 10, maging sa lahat ng aklat ng Hebrew. Kung yun ang pagbabasihan para sabihin wala na ang Ten Commandments, ay mayroong pagkukulang. So, ang nagkulang dyan Israel. Katulad nila, may pagkukulang sila sa pag-i-interpret, mag-intindi ng aklat ng Hebrew. Kasi masisira yung yung 11-19 ng Revelation, saka ng 15:5 ng Revelation na nabuksan ang templo sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Wala namang ibang laman ang kaban ng tipan kundi Ten Commandments. Paano sasabihin sa aklat ng Hebrew ay lumipas na? Wala na yung Ten Commandments. Samantalang sa aklat na Apokalipsis, chapter 21, verse 8, verse 27, chapter 22, verse 15, may mga ilat pa dyan na nilalaman ng Ten Commandments, naruroon pa Kaya sabi, mga sinungaling, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mamamatay tao, mga walang pananampalataya, mga kasuklam-suklam, ay hindi papasok sa karinang langit Sabi nga ng mga Apokalipsis susunugin sa dagat-dagatang apoy. O paano yan? Kung wala ng Ten Commandments. Bakit binanggit tayong ilang bahagi? Di ba? Kaya sana ay may share ito ni Mami Esther Ardilesa. Wala sa chapter 8 kahit na pahiwatig, wala Hindi sinasabi ay nagkamali siguro doon sa 8:13 ng Hebrew. Ang lumang tipan, ang pangunang tipan ay linuma na at tumatanda at malapit ng lumipas. Pero pag tinuloy mo sa chapter 9 verse 1, yung unang tipan, may kinalaman pala sa palatuntunan ng pagsamba. Ayun. Kaya yung ceremonial yun ang inalis, yun ang pinako. Kaya nga, hindi ang Ten Commandments ang kulang ang Ten Commandments, sakdal, banal, matuwid. Kaya pag tinuloy mo yung talatang 8, ng kakulangan ay nasumpungan sa kanila. Ayun. Sino kanila? Yung nakipagkasundo, yung nakipagtipan, ang Israel at ng Judah. Chapter 11, verse 10 ng Jeremiah, ay dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sinira, sinira ng Israel at ng Judah ang aking tipan. O walang iba kundi ang Ten Commandments. Alin ang kanilang sinira sa tipan, Ten Commandments? Yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kaya sa bagong kasunduan, sa bagong tipan, o muling nakipagkatipan ang Diyos. Ano sabi? Hindi na 10 utos sa bato, kundi isusulat na sa puso. Iyon ang bagong tipan. Bagong kasunduan. Hindi yung lumipas. Ang lumipas, palatuntunan ng pagsamba. Chapter 9, verse 1. Kahit dire-diretsuin nila yun, kaya walang pahiwatig sa Hebrew chapter 8, Hebrews chapter 9 na wala ng bisa, wala ng saysay, ipinako na, inalis na. Saka ang isa pang katwiran, paano sasabihin na ang 10 utos ay para lamang sa mga Hebrew, sa mga Israelita? Yun lang, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Diba? Kung sa kanila lang yan, ang ibig ba sabihin yan, sa mga Kristiyano ngayon, pwede yan? Para namang yatang mali. O talagang mali. Para bang hindi totoo? Talagang hindi totoo. Isipin mo, paggalang sa magulang, sasabihin mo, inutos sa Israel. Ba't sa atin, hindi ba pwedeng maggalang? Ibig ba sabihin, lalapas tanganin ng mga anak yung mga magulang nila, na pagkatapos malakihin, arugain, buhayin, sasabihin ng anak, hindi na igagalang ang magulang. Abay, napakawala namang utang na loob ang mga anak. Pagkaganyan. At kung ganyan naman ang maririnig, abay, kayo magtataka. Hindi ganyan ang pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tapos sasabihin nila na, yung paggalang sa magulang, utos para sa Hebrew, utos para sa Israel, utos para sa Hudyo. Aba, kaya maraming mga bata ngayon, mga anak na Swail,
mga anak na wala ng galang. Halos nagtutumangayaw. Bakit? Yan ang naririnig eh. Hindi na kailangan ng Ten Commandments eh. Diba? Kaya, practically, sabi natin nung isang araw, practically, biblically, ay hindi pwedeng mawala ang Ten Commandments. Aalisin mo ba? Sasabihin mo ba sa mga membro? Hindi ko alam. Sino bang matinong pastor, matinong pag-iisip ng mga ministro, mga nag-aaral ng Biblia, mga nagtuturo? Nasasabihin mo ba sa mga membro mo, ito Ten Commandments, para lang yan sa Hebrew. Yung Ten Commandments, para lang yan sa panahon ni Moises. Para lang yan sa mga Hudyo. Para sa mga Israelita. Hindi tayo Israelita. Hindi tayo Hudyo. Hindi tayo Hebrew. Ang tanong, yung paggalang ng magulang, yung pagpatay, pagnanakaw, iniutos sa kanila yon. Ang tanong, hindi ba yun para din sa atin? Diba? Practical. Ibig bang sabihin, kung hindi iutos sa atin, pwede na tayong pumatay? Hindi na natin igagalang ang magulang? Hindi na natin igagalang ang ating kapwa? Papatay na ba tayo? Magnanakaw na ba tayo? Magsisinungaling na ba tayo? Dahil ang utos niya ay para sa Hudyo, para sa Hebrew, para sa Israel. Aba, sinong matinong ministro, sinong matinong mangangaral ang papayag sa mga membro niya na sabihin, pwede na tayong pumatay dahil hindi naman utos sa Israel. Sa utos lamang sa Israel na huwag kang papatay. O yung utos na huwag kang magnanakaw, utos yan sa Israel. Ibig mo sabihin, pwede na sa mga member, pwede na magnakaw. Aba, ano klase matinong pangangaral yan? Kaya pagka ganyan ang inyong pinakikinggan, mga kababayan, mga nakikinig, mga nanonood, iwan nyo ang iglesyang ganyan. Hindi kayo dadalhin yung papuntang langit, dadalhin kayo papuntang impyerno. Isipin ninyo. Practically, aalisin mo yung Ten Commandments, hawak-hawak mo yung Biblia, tsaka saan sitas? Diba? Anong aklat na nagsasabing Ten Commandments hindi na kailangan? Saan mo nabasa? Saan nila nabasa? Ten Commandments ay pinako sa krus. Anong aklat yan? Anong bersikulo? Anong kapitulo? Diba? Saan? Wala. Wala. Wala silang makikitang pahiwatig dyan sa Biblang yan. I was found as a beggar, as a